So, yun. The chosen algorithm is round robin algorithm. Round robin algorithm. Then, I write the process ID. Writing the process ID. A, B, C, D, E. The arrival time. And the CPU burst also. Sorry para medyo malabo yung video ata. So ayan, sinulat ko na yung process ID A, B, C, D, E. And the arrival time is 0, 1, 3, 5, 6. And the CPU burst is 3, 5, 6, 1, 4. And 4. So we know that in round robin algorithm there is a time slice, so I make it 3. I put time slice 3. Then compute the CPU burst, the total of CPU burst, and the total in my example is 19. So I draw a timeline like that. Sorry, tabingi pa. And I started to put some numbers like 0 to 19. 0 to 19. Ng label ng number 0 to 19. So and I started. So process A arrive at 0 and we have time slice 3, so we count in 0 to 3, then put A, process A. Then process B arrive at 3 seconds, so B nag-arrive siya ng 3 seconds, so lalagay natin, and may time slice tayo 3. Then the CPU burst is 5. Na B has a time slice na has a CPU burst na 5 then, so we have time slice na 3, so i-minus lang natin yan sa CPU burst niya, so may natira pa siyang 2. And letter C, nag-arrive siya ng 3 seconds, and C has 6 CPU bursts, and we have time slice na 3, so magiging ano lang siya 3.
ima-minus lang natin. So, meron pa natitira sa process C. And sa D naman, nag-process siya ng 5. And process D has 1 CPU burst. So, kakount lang tayo ng 1. Kahit meron tayong time slice na 3, basta ang CPU burst niya ay 1 lang ang bilang natin. So, letter E, nag-arrive siya ng 6 seconds and meron siyang CPU burst na 4 and we have time slice na 3. So, bilang lang din ulit tayo ng 3, then minus natin yung CPU burst niya sa time slice. So, may natitira pa siyang 1 CPU burst. So, balik na tayo sa letter B, sa process B, na meron pang natirang dalawa. Kahit na may time slice tayo, pero ang natira na sa kanya ay 2. So, magka-count lang tayo ng 2 sa timeline natin. Then, ang C, may natira pang 3 CPU burst. So, count lang ulit tayo ng 3 and magiging 0 na yung CPU burst. And sa letter E, sa process E, meron naman natirang isa. So, nag-count lang din tayo ng isa. So, after that, we compute the average waiting time. So, we are computing the average waiting time. Sulat lang natin yung process ID and the arrival time para hindi po tayo malito. Always put arrival time when computing average waiting time. So, yon, i-minus na natin kung gaano katagal siya nag-wait. So, sa process A, lagay natin ay 0. Lagay natin 0 equal 0. So, sa process B natin ay nag-arrive siya ng 1 and then pumasok siya, nag-wait siya ng 3 and 2 beses siya. So, nag-wait din siya ng natapos siya ng 6, then nag-wait siya ng hanggang 13. So, 1 minus 3 plus 6 minus 13. 1 minus 13. So, sa process C naman, meron tayong 3 minus 6 plus 9 minus 15. And the answer is 9. And sa process D naman, meron tayong 5 minus 9 equals 4. Then, sa process E, 6 minus 10 plus 13 minus 15 equals 6. So, kukunin lang natin yung total para makuha natin yung average. Add lang natin.
Then the total is 25, and bilangin lang natin yung process ID, then divide natin sa total na nakuha natin na average sa waiting time. So equals 28 divided by 5 equals 5.6 ms. Punta naman tayo sa average turnaround time. Sulat lang ulit natin yung process ID A, B, C, D, E. Then always put the arrival time para hindi kayo malito. 0, 1, 3, 5, 6. Then para malaman natin yung turnaround time is kung saan siya nagtapos. So yung A, nagtapos siya ng 3. Yung process B, nagtapos siya ng 6. Then umulit siya, nagtapos siya ng 15. So minus 15. Then sa process C, nagtapos siya ng 9 pero umulit ulit siya, so 18. Si letter D naman sa 10. And then si letter E ay sa 19. So ganun lang ulit, minus natin. For 3, 14, 15, 5, and 13. So itotal lang ulit natin. So the answer is, total natin 3 plus 14 plus 15 plus 5 plus 13 is equals to 50. So i-divide lang ulit din natin sa number of process ID para makuha natin yung average turnaround time. So the answer is 10 ms, 10 milliseconds. And yan, kung paano gamitin ang round robin. That's all. Thank you.